Isa sa paborito kong gawing halimbawa para ipakita yung pagiging walang kwenta o walang lohika ng provincial rate ay yung mga border o yung mga bayan o syudad na nasa tabi mismo ng National Capital Region. O ngayon mga boss, nandito ako sa border ng Muntinlupa at ng San Pedro, Laguna. Diyan sa likod ko, San Pedro, Laguna yan. Diyan naman sa kabila, Tunasan, Muntinlupa City. O yan mga boss, nandito ako sa side ng Muntinlupa. Ang minimum wage dito ay 695 pesos. Tignan nyo, tatawid lang ako, mag-iiba na agad ang minimum wage. O yan o, ilog lang yan o. O, yan mga boss, tumawid lang ako ng tulay, ang minimum wage ay nasa 550 hanggang 600 pesos na. Alam niyo mga boss, isa sa mga argumento na ginagamit ng mga pabor sa provincial rate ay yung argumento ng cost of living. Sabi nila, mas mura daw mabuhay sa probinsya kumpara sa Metro Manila. O di sige, sukatin natin, subukan natin kung totoo ba yung argumento na yan. Nung tumawid ba ako mula Muntinlupa papunta dito sa San Pedro, nag-iba ba yung presyo ng bigas? Nag-iba ba yung presyo ng kuryente, ng tubig, ng utilities, ng mga pangunahing bilihin? Mas nagmura ba yung presyo ng gulay, karne? Isa pa sa sinasabi nila, magkaiba daw yung buhay sa probinsya tsaka sa Metro Manila. Anong magkaiba dito? Merong supermarket, may Jollibee, may hotel, may komersyo, may mga negosyo. Hindi nga probinsya itsura nito Parang Metro Manila rin